Welcome back mga kabarangays. Tayo po ay dumalaw sa Barangay Kayabu sa Tanay Rizal at ipinagmamalaki po namin ipakilala sa inyo. Isang kapitan nagpapatunay na kung meron kang vision na totoong malasakit sa iyong barangay, ay magagawa ng paraan ng pang-udlad nito. And more than his exemplary performance, his character is his barangay's destiny. Self-sustaining and progressively modern. Mga kabarangays, welcome po, Kapitan Engineer Antonio Bolaños. Magandang araw po sa lahat. Alam mo, nakakagulat to si Kapitan. Man of few words pero many work. I was so proud of you, Kap. There are 42,047 barangay all over the Philippines. Kailangan ng attitude natin mga barangay, ganito, you go out of your box. Hindi kayo nabubuhay dahil lamang sa inyong ira, dahil lamang sa inyong real property tax. Nabubuhay kayo dahil sa inyong vision. Nabubuhay kayo dahil sa inyong pagmamalasakit sa inyong mga kabarangay. Nabubuhay kayo dahil gusto nyong magkaroon ng continuity ang inyong mga proyektong gagawin. Just imagine, sabi nga ni Kapitan, hirap dumating ang pagkain dun sa kanilang lugar dahil highland. Pero dahil sa kanyang kagustuhan na mabigyan ng sapat na pagkain sa lamesa ang kanyang mga mamamayan, naglagay sila ng pispan na kung saan wala na silang problema sa isda. Malayo man sila sa dagat, malayo man sila dun sa mga palaisdaan, meron na sila sa kabundukan na kung saan napakaganda niyan dahil yung pinanggagalingan ng tubig mo, hindi ka na mahirapan, hindi ka di ba, Kap? Yes, meron kayong mga ilog dyan. At sigurado kang napakasariwa. Tapos ngayon nakita ko din na ginamit din na Kapitan yung kanyang pagiging engineer. Na kung saan naiayos niya ang tanim. Just imagine yung papaya nagsisiksikan samantalang ang baba, ito yung mga dwarf papaya na high-tech to. No? Tapos yung mga talong, yung mga gulay, talagang, tapos kanina may nakita pa akong kabayo, may nakita akong manok. Ibig sabihin, yung mga livestock, ina-address na nila. Alam mo, ito yung dapat mangyari dito sa Pilipinas. Alam nyo, ang Israel, walang walang tubig, walang lupa, disyerto yan. Pero dahil ang ginawa ng mga namumuno dyan, ginawa nila yung kibbutz na kung saan hindi sila namumroblema sa pagkain dahil sila mismo ang nagpuproduce ng pagkain nila. At nung sumobra ng kanilang pagkain, kamukha ng binanggit ni Kapitan kanina, hindi lang kinukuhanan ng pera kung hindi pinagkakakitaan pa ngayon. Dahil pag sumobra ang kanilang produkto para sa pakain sa barangay, ay pwede mo nang ibabayan sa kapatagan at doon na ibenta. Yan ang kagandahan at ito ang nakita ko na dapat gayahin ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas, lalong-lalo na yung mga barangay natin na nasa highland, nasa kabundukan. At again, I hope na maging beneficiary natin itong barangay na to dahil nakuusap ko ang ating presidente at ang general manager nitong ating istasyon na kung saan maglalagay siya ng mga satellite sa mga highland para magkaroon ng satellite signal. No, at siguro ako I will recommend yung barangay nila to be part of that. Okay? Ito na nga po, Yusek, ang kagandahan ho nyo, nagpunta ho kami doon, lahat to naka-wifi na sapagkat siya ang kauna-unahang barangay doon na merong wifi connectivity. Kapitan, paki-explain kasi Kwento mo nga sa amin. Lahat talaga doon naka-satellite wifi na. Actually, Yusek, no, yung unang pag-upo ko pa lang po kasi ngayon, nakita ko sa barangay ko. Teka muna, first term? Opo. Good. Pagkita ko po sa barangay po namin, nakita ko ang unang-unang buksan dapat doon sa barangay yung connectivity. Correct. So, unang-una, inano ko yung nakiusap ako sa may sa IGSAT na baka pwedeng
ikabit kami sa amin ng isang community wifi para naman mabuksan ang oportunidad para sa labas. Correct. Na ma-connect lahat ng opportunity doon sa aming barangay. So, yun na po ang nangyari. Kaya nung ma-connect na namin yun, mabigyan kami ng isang community wifi, ay doon po nag-umpisa ang pagkilala ng ating mayor na sinuportahan niya yung aming na lahat ng barangay po mabigyan niya. Yan, o di ngayon, yun po. ganyan ang mangyayari. Dahil sa'yo. Yes po, Yusek. Yung pong buong tanay po namin, upland, may mga ay GSAT na po. Good, good. Sa tulong po ng aming mayor, RM Tanwatco. Yun po ang talaga, kasi nakita niya sa Barangay Kayabo na bumilis ang pag-unlad at yung pag-aaral ng mga bata, nakakasabay sila sa syudad, yung technology na nai-address ka agad. Alam mo, Kapitan, excited ako. Parang gusto kong pumasyal dyan dahil nung araw, napupuntahan ko lang dyan ay ang Daranac Falls. No? Opo. Na kabataan ko pa, yan yung pinakamalapit na paliguan na napakaganda. Pero dahil sa nakita ko ngayon, at pwede nating ipaulit-ulit dito sa ating programa, itong ginawa ni Kapitan dahil wala nang magugutom sa Pilipinas. Kung ang mga barangay captain nyo ay kasing galing nitong Kapitan na kaharap ko ngayon. Dahil ngayon, meron tayong tinatawag na food security, zero hunger. Tapos meron din tayong Green Philippines Movement. Nakita ko lahat sa katauhan ni Kapitan ito, no? At siyempre, yun na yun, yung aquaculture na kung saan, yun na nga ang binanggit ko kanina, na sa upland, pwede tayong ano ba yung mga isda mo dun sa yung fish pan? Meron po kaming pangasius, Okay. yung cream dory, ginagawang cream dory. Wow, cream dory, oh. Yes po, meron po kaming red tilapia, Okay. may black tilapia o something green. Tapos meron po kaming karpa at hito at dalag. Halos kinukumpleto Ibang ko po. klase na pala itong multi na pala tayo. At saka, ito yung kagandahan sa bundok. Source of water. Yung source of water mo, Kapitan. Marami po kaming tubig. Yun Na po napakalinis. napakalinis po. Yun. Bukal, spring water. Kaya po ang produce namin ng isda talagang first class. Walang gilik. Wala talaga. Yan. Lahat, ultimong kalit-liitan, sisip-sipin natin pag naluto. Anong ibig sabihin nito? Minaximize ni Kapitan ang potensyal ng kabundukan. Ginamit niya lahat ang mga natural resources na pwedeng pakinabangan ng kanyang kabarangay. At dahil dito, yung kanyang talento ay inugnay niya dito sa mga proyektong ito. Kaya ako gusto kong ito ang isa sa mga maging best practice natin na yung mga barangay sa kabundukan, wag na kayong aangal na kayo hirap na hirap. Gamitin nyo lang yung inyong diskarte. At ito, wala na kayong problema. Gagayahin nyo na lang kung ano ang ginawa ni Kapitan dun sa kanyang barangay. At saka, siyempre, siguro, pati yung mayor nyo, makalampag natin. Kap, maniwala ka, gagayahin ko at ilalabas ko sa lahat ng konbensyon na dadaluhan ko, lalong-lalo na sa Mountain Province. Yung pinasyalan ko sa Cordillera, ng mga kapitan. Eto na, ang isa sa ating magiging proyekto. At hindi na kayo mahihirapan dahil yung technology ay naayos na ni Kapitan. Alam nyo, maikwento ko lang, pagdating ho namin doon, ang Barangay Kayabo ay talagang napaka-progressively modern sapagkat lahat ng facilities po, aside from sa G-Satellite Wi-Fi connection, meron ho sila, kaya ho yung mga katutubo ho doon na kanilang mga constituents, meron ho rin mga kanya-kanyang trabaho sapagkat sa tourism industry nila, meron ho sila mga tour guide din. Pero meron na tayo ngayon yan. Yung tourism para sa agriculture. Tapos, teka muna, matanong ko kayo, kamusta yung mga lupa natin na ancestral dyan? Kasi kahapon, guest speaker ako,
dito sa Global Tribal Maharlika Beneficiary INC. Ngayon, meron silang binabanggit doon na merong batas na ginawa pa 24 years ago. Ito nga yung para sa mga IPs. Ngayon naman, si John Castriciones, yung kasama ko sa DAR, ay talagang nag-aayos na ng mga titulo para bago matapos ang term ni Presidente, ay mapamahagi na sa ating mga IPs. Yung mga lupa na kasi sa ngayon, pag tinanong mo yung IP, saan ang lupa mo? Ayan, magmula dito hanggang doon, sa dulo ng bundok. Hindi na ganun na ngayon ang usapan. Kailangan titulado yan, may muhon, para meron tayong pag-aari. Kap, ano sitwasyon ng kalupaan doon sa lugar mo? Sa amin naman po, Yusek, yung kalupaan po namin doon is talaga alam naman natin na iyan ay ancestral domain. So inayos lang po natin na irespeto ang lahat ng mga batas ng katutubo. Good. So in-empower ko po yung yung mga katutubo na magkaroon sila ng pinaka-vital role sa aming barangay. Good, good. Kaya ano nga po sa totoo lang ang aking IPMR ay gumawa kami ng isang economic development committee na siya ang magiging co-chairman ko para kasi lahat po ng lupa doon kailangan mayroon pagkilala ang mga nakatira na iyan lupa ng kabundukan ay pag-aari before ng mga katutubo. Makinig kayo, mga kapitan sa kabundukan. Ayoko nang makakadinig na kayo ang nagnanakaw ng lupa ng may lupa. Andi dito, gayahin nyo si kapitan na kung saan naging co-chairman niya pa yung representative ng indigenous people dun sa kanyang lugar. Para ngayon, meron silang direct participation pagdating dun sa paggamit ng lupang katutubo. At kung yan man ay lupang gobyerno na, dapat yan, kung sabi nga ni Presidente Duterte, ipamahagi na yan. Kaya siguro definitely pagka dumawag ako, papasyalan ko itong lugar nila para at least first hand, in the event na magbukas ng mga konbensyon, ay ito ipakikita ko to yung documentary natin na ito ang ginawa nitong barangay na to sa parte ng Tanay. So, kagawad. Alam mo, Yusek, ito pa nakakatawa dyan dahil hindi lang sila talagang progressively modern, pero COVID-free and crime-free and drug-clear. Correct. Kaya paano nyo na-achieve yung mga bagay na yon? Aside from, ang dami ninyong pinagagawa sa inyong barangay. Unang-una po kasi kailangan i-address yung basic, smallest society ng barangay, yung pamilya. So kailangan yung moral values i-input. Katulong ko po rito ang simbahan, eskwelahan. Nag-uusap po kami ng mga school, ng principal at ng mga pastor na nandoon na tulungan ang komunidad na maipasok nila yung kultura ng disiplina at yung values. Ito ang pinakamagandang sample ng BADAC, yung talagang tamang BADAC. Ibig sabihin, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council na functional. Ito kay Kapitan, dito ko nakita ngayon na functional. Bakit? All sector are represented. Siyempre, pagka nandyan lahat ng sektor, kamukha ng simbahan, dati meron tayong tinatawag na UBAS, ugnayan ng simbahan at barangay. Ngayon, pinalitan na yan, usapan na yan. Dahil ngayon, talagang specific, nilagay natin ang pulis. Ugnayan ng simbahan, pulis at pamahalaan. Ang pamahalaan ay barangay. Kaya Kapitan, saludong-saludo ko sa iyo dahil ngayon, nararamdaman ko na yung tinatawag na BADAC functionality ay nangyayari sa barangay mo. Dahil sa totoo lang, ako gusto ko nang patanggal yung mga this barangay is drug-free. This barangay is drug-cleared. Nung nasa Mindanao ako, tinanong ko, drug-free ba dito? Oo, Yusek, drug-free na. Kasi si Kapitan at saka si Kagawad, nagsasabu na rin. Kaya nga, yung ginagawa ni Kapitan ngayon, ang tawag dyan, BADAC functional. Dahil ngayon, ginagraduhan namin kayo, di ba Kapitan? Opo. 1 to 100. Ngayon, for the first time, may grado na ngayon ng barangay. Pinagsasubmit namin sila ng report. Sino ang mga bagong pusher, sino ang mga bagong user.
saan ang tarimaan sa lugar ninyo. Pag hindi ka nakapag-report ng tama, pagka may nahuli kami na ano dyan, may sasagutin sa Kapitan. Pero sa nakikita ko, sa ginagawa ni Kapitan sa kanyang barangay, ito ang masasabi ko na best practice sa functionality ng BADAC. Kaya dapat ang ilalagay nyo, you are now entering into a BADAC functional barangay. Ayos ba, Kap? Yes po. Salamat po, Yusek. Thank you. BADAC functional barangay. Ibig sabihin, ang kanilang BADAC ay nagtatrabaho everyday, araw-araw nagtatrabaho ang barangay against illegal drugs. Yan. Yan ang maganda natin magagawa dyan. Napagaling talaga ni Kapitan. Kapitan, pahapyawan niyo po kami ng doon po sa inyo aquaculture tsaka organic farming na talaga namang kinabibiliban din ng mga kalapit barangay ninyo. Nung ano kasi, ini-address sa amin ng ano, na back to farming, yung back to basic. Kasi pagka sobra ka sa fertilizer, yung namamatay ang lupa. So ang tagal bago mabalik yung kanyang Nourishment. nourishment, yung pH niya kailangan ma-attain ng isang lupa. So sa amin, hangga't maaari, yung isang nagsasaka o naggagawa ng mga halaman na pang mga gulay, pinoprovide po namin ng isang composting pit na doon lahat Organic. ng basura, lahat ng mga nabubulok. So hinahaluan po namin siya ng mga lupa para pagdating ng mga 30, 45 days, pwede na siyang gamitin sa mga halaman. Na yun ang tinatawag na walang zero pesticide o zero fertilizer. Yung organic kasi is zero fertilizer and zero pesticide. Alam mo, bilib ako dito kay Kapitan, parang reincarnation ko to eh. Kasi nung barangay captain ako, kami yung nagpa-implement ng Republic Act 9003. Alam nyo ba itong batas na to? More than 20 years na to. Dahil naipasa to ng January 26, 2001. Kaya lang, iilan lang ang nagpapatupad dito. Ang barangay nga, meron kaming tinatawag na dapat ang lahat ng barangay sa buong Pilipinas, merong tinatawag na material recovery facilities. At yung binabanggit ni Kapitan na composting ay isa yan sa mga dapat natin gawin. Dapat nakahiwalay ang basurang nabubulok. At yung basurang nabubulok, yan ang gagawin mo ngayon na composting. Kaya yan ang sinasabi ni Kapitan kanina na yan ay pinatutuyo natin para maging organic fertilizer. Yan ang pinaka-fertilizer mo na walang chemical. At yan ang mapapakinabangan ng ating mamamayan. At mukha yatang ako, nakikita ko sa barangay na to, talagang implemented ang Republic Act 9003 na kung saan talagang marunong yung kasi ang tawag dito, Kagawad Butch, ay solid waste management. Management, ibig sabihin, minimintin ang basura. Kaya ito, yung Manila Bay Cleanup na yan, ano lang yan yung mga paglalagay mo ng mga septic tank, yung mga paglagay ng dolomite, ano lang yan? Cosmetic. Cosmetic lang yan. Ang talaga, kung gusto mo luminis ang Manila Bay, start from the house. Mag-start ka sa source ng basura. At paglabas ng basura dun sa source, kung hindi, sino yung source? Mga bahay. Dapat dun palang manage na. Yung kamukha na sinabi ni Kap. Pagtapon ng basura, na-sort out mo na. Ito yung nabubulok. Ito yung mga hindi nabubulok. Ito yung mga pwedeng i-convert into money. Na pagka ibinenta mo, marirecycle. So ito yung talagang susi kung gusto mo talaga na maging matagumpay ang ating kampanya para dito sa tamang mag-manage ng ating basura. Natutuwa ako dito dahil talagang yung mga ginagawa namin ng barangay captain ako, nakikita ko kay Kapitan. Just imagine, pati yung pagko-compose. Siguro may vermiculture ka rin dyan. Yung mga bulate na Meron po. Oh, kita mo na. At balak niyang Kasi maggawa ng honeybees. yan. Napakamahal na fertilizer. Yung vermiculture, tsaka yung bulate, kaya alam mo, yung iba lang talaga, hindi pa kayang kainin. Napakasarap na hamburger niyan. Hindi ba, Kap? Yes po. Oo, napakamahal ng karne niyan. Grabe. Sa totoo lang. Alam niyo, Yusek,
bago tayo mamaalam, pag-idol talaga natin kausap, napakabilis ng oras. Alam niyo, nagpunta ho kami sa barangay tayo doon at kami po, Kapitan, ay nagpapasalamat sa inyo at sa kabaitan ng inyong mga staff at mga hagawad. At ang mga katutubo na naando na talaga namang kumakaway sa amin at nakikipag-usap ng maayos. At naramdaman namin na proud sila sa inyo. Ngayon po, bago po tayo magtapos, Kapitan Antonio Bolaños, engineer, baka ho meron din ho kayong mensahe doon tsaka sa mga Pilipino sa buong bansa na nakikinig sa atin ngayon. Thank you, Kagawad Boots, no? Nagpapasalamat ako doon sa mga constituent ko, sa aking barangay, sa pagsuporta nila sa mga programa na tama para ma-attain namin yung isang maayos at prosperous na komunidad. At para naman po doon sa mga iba, sana po i-serbisyo lang po tayo. Address natin yung tamang problema. Salamat po at Salamat. Okay, thank you. Pero bago tayo magtapos, nais ko magbigay ng babala. Di umano, allegedly, itong si Renz Pica, John Louis Nico Tilar, ito ay nakatira dyan sa Barangay Longos. Ito ay manluloko, di umano, doon sa isang nagreklamo sa kanila na isa lamang barbero na naghahanap ng seguridad na kanilang matitirahan. Niloko nitong mga tao na to, itong barbero na to, at nakuha na ng 80,000. Yung pala, mahigit 30 na daw, di umano, ang mga naloko nitong grupo na to. Pakikita namin next week ang mga litrato nito. Pasikatin natin itong mga to dahil may complainant na tayo at ito ay nakalagay sa CIDG. Baka marami pang maloko. Kawawa naman ang mga taong niloloko nitong mga na nagbebenta ng bahay ng may bahay. At siyempre ako nakikiusap din ako na sana yung ating mga kapitan na mga nasususpindi ngayon, sana po ay wag politically motivated dahil ako ay sa meeting namin mamaya ay lalabas ko to kay Secretary Anyo na titignan namin pag ang desisyon ng mga city council at ng vice mayor na suspindihin ang isang barangay captain dahil lamang sa politika, palagay ko dapat rin na magkaroon ng katarungan yung mga masipag, matino, mahusay, maasahan ng mga barangay captain na may malasakit at may tapang na dapat hindi gagamitin sa politika para masuspindi sila. Dahil pagka inabuso mo ang iyong kapangyarihan at iyong pwesto, palagay ko nandito ang ating presidente. Makikita naman yan ni President Duterte at saka pakita din natin dito sa ating ombudsman. Tignan natin kung merong grave abuse of authority ang ginagawa ng mga city councilor, municipal councilor, at vice mayor bilang kanilang sa city council. Kaya't wag kayong mag-alala, lalo na yung mga tinatanggal, pati yung mga bagong appoint na kapitan na kung saan walang habas niyong tinatanggal ang empleyado ng barangay nang wala namang kaso, walang kasalanan. Papaimbestigahan namin kayo at pagka nakakita kami ng probable cause, tutulong kami para pailan kayo ng kaso sa Office of the Ombudsman for grave abuse of authority. At dyan ho ay para magkaroon tayo ng patas na laban para sa mga masisipag, matino, mahusay, maaasahan ng mga barangay official magmula sa kapitan hanggang kagawad. Dahil hindi hihinto ang opisina ng inyong Undersecretary for Barangay Affairs. Magpaparusa kami sa mga barangay official na mga abusado, mga korap. Paparusahan namin yan. Pero ipagtatanggol naman namin pagka ang mga barangay official na to ay tumutupad sa kanilang katungkol, ika lamang sila dahil malapit ng eleksyon. So yan lang po. Maraming salamat, Kapitan Antonio Bolaños, at sa iyong mga nasasakupan sa barangay Kayabo
dyan sa Tanay Rizal. Mabuhay kayo at again, suportahan nyo palagi lahat ng programa ng iyong kapitan. Ang barangay ay takbuhan ng mga mamamayan. Kaya dapat ninyong tandaan, huwag mag-atubili na ipaalam anuman ang inyong maaksyonan, no? At susolusyonan ng inyong lingkod. Dahil dito sa ating programa, makikinig kami sa lahat ng inyong mga hinaing, inyong mga problema, at agad-agad naming aaksyonan. Ako, si Yusek Cap Martindinho, kakampi ninyo dito sa Barangay Tayo.